binigay ng Panginoon. Tayo po ay magpasalamat. Marami pong salamat ang Tita Edison dyan. biyaya niyo pong pinagkakaloob at inyo pang ipagkakaloob ngayon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Magandang umaga po mga kapatid at mga minahal. Ngayon pong Disyembre 27, Petsa 97, ito na ang ika-29 na Sabado sa ating pag-aaral sa Biblia. Ang ating programa po ay makikilala sa pamamagitan ng kapahayagan ng Diyos ng salita at ang pagpapaliwanag ng mga tao sa salita. Yun po ang lagi nating idinigin, no? Ano ang paliwanag ng mga tao sa salita ng Diyos? At ano ang paliwanag ng Diyos sa kanyang salita sa pamamagitan mismo ng kanyang salita? Pinagdiriwang po ngayon ng sanlibutan ang pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon bang meron po siguro nga araw na tatalakayin natin, no? Kung talagang isinilang nga ang ating Panginoong Jesucristo sa araw ng 25 de Disyembre. Pero dahil tapos na, no? Tatalakayin po natin ngayon ang mga pangyayari pagkatapos na isilang ang ating Panginoong Jesucristo. Ang una ay nang siya po'y 8 araw no? 8 araw pagkatapos na isilang ang ating Panginoong Jesucristo, siya po'y tinulian. Kaya ang paksa po natin ngayon ay ang pagkatuli ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin sa Lucas 2:21. Narito po ang Lucas 2:21. At nang makaraan ang 8 araw, upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya itinagli sa tiyan. Ang pangalan pala ng ating Panginoon, ibinigay na ng anghel bago pa pinagli. Sa mga kapatid, hindi po ang pinagli, ibinigay na ng anghel ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At isa pong paksa yun, no? Yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi doon, pagkatapos ng 8 araw na pagsilang, tinuli ang ating Panginoong Jesucristo. Ano kayang batayan dito? Bakit kaya tinulian ang ating Panginoong Jesucristo? Meron palang utos noong lumang tipan tungkol sa pagtutuli. Makikita po natin ito sa Genesis 17:11. Narito po ang Genesis 17:11. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Ang sabi po doon, pinatutuli pala ng Diyos ang kanyang piniling tao. No? Tuli sa laman, ang sabi, maliwanag po, no? Tuli sa laman. Para ano? Para tandaan. Para tandaan na pili ng Panginoon ang pagtutuli. At ibinigay ba ng Diyos kung kailan tutulian, no? Tingnan po natin kung gaano ka-detalya ang utos ng Diyos tungkol dito sa kautusan ito, no? Ibinigay ba ng Diyos kung kailan tutulian ng isang batang isinilang? Dito po sa Genesis 17:12. Narito po ang Genesis 17:12. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalaian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ilang lupa na binhi sa inyong lahi. Sa makatuwid, yung pala po mga pili ng ating Panginoon, yung mga Israelitas, ano? At yung mga taong ibang bayan, ngunit naging parte na ng mga Israelita. Pinatutuloy po ng Diyos sa ika-8 araw na kanilang pagsilang. Gaano kaya ka-importante sa Diyos ito? No? Gaano po ka-importante sa Diyos ang pagtutuli? Dahil nakita natin sa Genesis 17:11, ito pala'y palatandaan sa kanyang mga pili.
Ano kayang mangyayari kung hindi naman susundin ang kautusan ito? Halimbawa, hindi tinulian ang sanggol, ano? Anong mangyayari? Sasagot po ang Diyos dito sa Genesis 17:14. Narito po ang Genesis 17:14. At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat na masama, ang taong yun ay mahihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. Napakahalaga na po. Eh kung hindi pala tinulian ang maliit na bata, mahihiwalay na, mawawala na sa bayan ng Diyos. Napakahalaga. Kaya ito po isang kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises at sinusunod naman ito ng mga Israelita. Dahil alam na alam nila, siguro po halos versikulo ang binabasa natin, no? Parang ang Diyos mismo ang nagpapaliwanag. Pakinggan po ninyo kung meron tayong opinion dito, no? Kung merong opinion na ibinibigay dito, wala tayong kaibahan sa mga sekta. Yun nga ang distinction ng ating Bible study na ipinapakita ng Diyos na siya lamang ang pwede magpaliwanag sa kanyang salita. Walang tao, hindi pwede. Ang Diyos lamang. Ang mga Israelita, alam na alam po nila na napakahigpit ng Diyos sa kanila dahil sila po yung mga pili. At pakinggan natin ang tungkol sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Dito po sa Josue 1:8. Narito po ang Josue 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbubulayan araw at gabi, upang inyong masunod nang gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, inyong pagiging hawahin ang inyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ayan po, napakaigpit pala, no? Ang utos ng Diyos tungkol sa kanyang kautusan na huwag kaligtaan, sundin, no? Ang kanyang kautusan. Dito po inulit, parang basahin natin, brother, para maging authoritative, no? At dito rin po sa Josue 23:6, uulitin ng Diyos ang mystic observance, no? Of the law. Narito po ang Josue 23:6. Kaya't kayo'y magpakatapang na mabuti na ingatan at gawin ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises, na huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa. Napakaliwanag po yung sabi ng Diyos sa kanyang bayan na ang umutos niya ni binigay kay Moises, sinasabi ng mga Hudyo, kautusan ni Moises Yun pala'y kautusan ng Diyos na ibinigay lamang kay Moises na pinatutupad naman ng Diyos. Dahil alam po natin lahat, ang salita ng Diyos, yun mismo ang representasyon ng Diyos. No? Ngayon mga kapatid, nandito tayo, iba-ibang sekta siguro ang pinanggalingan natin, no? Huwag na natin sabihin yung lugar kung saan kayo kapatid, no? Yung sekta na lang ninyo, sasabihin ninyo. Paano pinaliwanag ng mga leaders ninyo rito? Ito ang tungkol dito sa kautusan ng Diyos sa pagtutuli. Kapatid, ako po ay galing sa Pentecostal. Wala pong binanggit minsan man ang aking pastor po. Ilang taon ka, brother, sa Pentecostal? Halos maglilimang taon po sa Pentecostal. Walang binanggit, ano? Walang binanggit. Kaya kapatid, mga kapatid, kayo naman. Sister. Ako po isang Katoliko noon, pero wala pong nababanggit sa amin ang mga pari namin na sa pagtutuloy. Wala po. Wala rin. Wala po. Ilang taon kang Katoliko, sir? Huwag po sa pagkasilang, pag nalaman ko na yung Katoliko, tapos ako na, pag nalaman ko na yung Katoliko. Siguro, sir, hindi mo na sabihin kung ilang taon ka na ngayon, ano? Pero ang ibig sabihin, matagal na, ano? Pero bata ko po si Sister, hindi pa masyadong... Naisip ko na po. 55 na pala. Sister, brother, ikaw ay... Ako po naman ay isang Pentecostal Juanes po, mga nakalimang taon din ako doon. Pero yun nga po mga binabasang versikulo, kagaya nga po ng Joshua 1:8, hindi naman nung pinagsasama-sama yan, kundi iwa-iwalay na binabasa, lalo na po yung pagtutuling.
binibigyan nila ng ibang kahulugan. Hindi naman kahulugan ng Biblia, kundi na sinasabi lang, hindi, pagtutuloy ng laman, pagtutuloy ng puso raw, gano'n. Gano'n ang pagkaka-interpret sa amin, gano'n. Dahil po mayroong, tatalakayin po natin mamaya yun, no? Dahil mayroong mababasa dyan ang pagtutuloy sa puso, no? Sa makatuwid, mukha yatang iniiwasan ng mga tao o ng mga religious leaders ang paksang ito, no? Kung sakaling babanggitin, kagaya ng sinabi mo, brother, pagtutuloy sa puso. Dahil meron pong nakasulat nga sa banal na aklat, pagtutuloy sa puso, no? Ito po ang mga tanong. Nagsalita ang ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 5:17, no? Matthew 5:17, meron pong sinabi ang ating Panginoong Jesucristo rito. At siguro, brother, basahin natin, no? Matthew 5:17. Think that I am come, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Ang sabi po doon, huwag ninyong isipin na ako'y dumating rito, sabi natin Panginoon Jesucristo, para sirain ang kautusan. Dumating ako rito para tuparin ang kautusan, sabi po. Sa mga kapatid kapatid, isa pong kautusan ng Diyos ang pagtutuli. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, hindi ako dumating dito para sirain ang kautusan, kundi magbigay katuparan nito. Kaya, nakita po natin si Jose at saka si Maria, mga Hudyo, nakita itong kautusan. Pinatuli ang ating Panginoong Jesucristo nang siya'y walong araw sa kanyang pagsilang, ano? Sinunod yun. Kitang-kita po ng mga tao yan, no? Mayroon namang sinabi rito si Pablo sa Romans 10:4. Romans 10:4. Narito po ang Roma 10:4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan, siya'y katutuwid ng bawat sumasampalataya. Sa English po, parang hindi yata masyadong maliwanag sa Tagalog, no? Ganito po ang sinasabi sa English. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Mga gilo po namin nakikinig, sumasubaybay sa ating program. Binasa po natin yung dalawang versikulo ngayon, no? Sa Mateo 5:17, nang sabi ng ating Panginoon, huwag ninyong isipin na dumating ako rito para sirain ang kautusan. Dumating ako rito para magbigay katuparan sa mga kautusan. Dito naman, si Pablo sinulat, si Kristo ay ang Christ, the end of the law. Si Kristo ang katapusan ng kautusan. Ano? Paano po natin i-reconcile yan? Mga kapatid, kayo, nasa paano i-reconcile yung para bagang naglalaban na versikulo? Sabi ni Jesus, hindi ako dumating dito para sirain ang kautusan. Nakasulat naman, natapos ang kautusan kay Kristo. Paano yan? Ano po kapatid? Hindi ako po tinatalakay sa akin ng dapat, hindi na tatapos. Kaya gusto may kakalit-ilit na Ha? Wala man pong binabanggit pagka ganyan lumalaban o ano man. Basta dahil hindi naman inuugnay yan para hindi mahirapan mag-isligay. Sa makatuwid, parang iniiwasan na, ano? Siguro po kung napasin mo, ito pong kaibahan ng ating pag-aaral. Walang iniiwasan. Kami, hindi po kami nagmamalaki dito, ha? Dahil pala, yung po inaangkin namin na mga loudspeaker system lang kami dito. Kasi kami po, anong masasabi namin dito? Pero dahil ang Diyos ang siyang nagsasalita, lalabas sa speaker system ang sinasabi ng Diyos. Walang dapat iwasan dito. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ako dumating dito para sirain ang kautusan. Sabi ni Pablo, si Christ, the end of the law. Ano ngayon ang pagtutuli? At dito sa Colossus 2:14, meron ding sinabi rito, Narito po ang Colossus 2:14 na pinawi ang usapang nasusulat
sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayos sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Ano yung blotting out the ordinance? Ano yung inalis yung ordinansa o kautusan laban sa atin? Ano yun? Brother, tinala ba yun? Wala na. Hindi na yata, no? Wala, ha? Kaya, ang pong pag-aaral natin, mga kapatid, mga minamahal, ito ko'y maliwanag na ang Diyos ang siyang nagsasalita. Dahil binabasa lang natin ang banal na aklat at walang opinion. Dahil kung magbibigay po tayong opinion, magugulo rin tayo. Nag-aral yung mga leaders ninyo. Ilang taon? 4 na taon, 8 taon, 12 taon, hindi pinatalakay. Dahil pala ang karunungan ng tao, hindi po kayang arutin ang mga malalalim na salita ng ating Panginoon. Pero tayo, bakit napakalakas ang loob? Hindi po dahil sa kalakasan ng loob, ano? Dahil kami po ay mga sanggol na walang nalalaman. Ngunit ang Diyos naman, binibigay ang karunungan sa mga sanggol dahil sila ngayon mga speaker system lang. Ang Diyos ang nagsasalita nito. Kaya human wisdom cannot comprehend the reconciliation of the several verses that appear to be contradictory to each other. Dito na po papasok ang salita ng Diyos sa wika ng tao at ang salita ng Diyos sa wika ng Diyos. Sana po makita natin yun, no? Di ba pala yan? Salita ng Diyos sa wika ng tao, hindi pwede. Hindi pwede maunawanan. Salita ng Diyos sa wika ng Diyos, ang Diyos mismo ngayon magsasalita at magpapaliwanag. Ano kung sabi ng Diyos sa Ezekiel 20:49? Ang sabi diyan, ang Diyos ay nagsasalita ng mga talinghaga. Mga talinghaga palang salita ng Diyos. Ang sabi po sa awit 78:2, at bubuksan ang bibig ng ating Panginoon sa mga talinghaga. Sa makatuwid, ang salita pala po ng Diyos na nakikita natin sa Biblia, salita ng Diyos, yun pala'y mga talinghaga. Ang ibang wika o ibang salita sa talinghaga ay salita ng Diyos o wika ng Diyos dahil po ang Diyos ay Espiritu. Ganyan pala, lalabas ang kanyang wika ay mga Espiritu din. Yan pala, yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, no? Sa John 6:8. Dahil pala Espiritu ang Diyos at ang Diyos ay nagsalita, ang kanyang wika ay Espiritu. Yun din ang sinabi ng Diyos kay Pablo sa Romans 7:14. Kaya, hindi nga pala pwede, ano? Hindi po pwede yung karunungan ng tao. Ito ang kinukondena ng Diyos. Lumalabas sa ang bibig. Huwag po kayong magkamali na kaming nagkukondena rito personally. By what right do we have to condemn people? We don't have any right whatsoever. It is God, through the speaker system, ang magsasalita na kondenado. Tagalog ba yung brother? Kondenado, ha? Kondenado ang karunungan ng tao. Sa kapanahonan po nating Panginoong Jesucristo, makikita natin, anong nakikita natin sa mga eskriba? Sila ang nagpapaliwanag, sila ang nagtuturo sa mga tao, sa kautusan ng Diyos. Hindi ba kapatid? Eskriba, pariseo, nagtuturo, nagpapaliwanag sa salita ng Diyos. Ano yun sa mata ng ating Panginoong Jesucristo? Ano yun sa mata ng ating Panginoong Jesucristo? Yung paliwanag at katuruan ng mga eskriba sa pariseos, kahangalan. Hindi ba? Kahangalan. Narinig po ba natin ng mga lagad ni Jesucristo ang magpaliwanag sa salita ng Diyos? Kung hindi lang ipinaliwanag ni Jesucristo sa kanila, Mark 4:34, magpakailanman hindi po nagpaliwanag si Pedro, si Pablo sa kanilang sarili. Kaya siguro po makikita natin, itong ating narinig ngayon, na hindi inangkin ng mga lagad na sila'y nagpapaliwanag, ganyan din kami na hindi inangkin ng pagpapaliwanag. Saan natin makikita na hindi inangkin ng mga alagad, mga apostol, ang pagpapaliwanag sa salita ng Diyos? Mark 4:34. And without a parable, he spake not unto them. But when he is alone, and when he was with them, he explained everything to his disciples. Saan
makatawid, ang ating Panginoong Yesu Kristo ang siyang nagpapaliwanag sa mga apostoles. Kung anong pinaliwanag ng ating Panginoon, labas ka ng bibig. Maliwanag siguro yan, ano? Sino nagpapaliwanag? Pedro, Pablo, Juan? Hindi. Ating Panginoong Yesu Kristo. Labas lang sa kanilang bibig. So yung halimbawa natin, speaker system lang sila. Ang nagsasalta sa microphone, ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya, yung sinasabi niyo, brother, kanina, napakikita rin natin, yung sinabi tungkol sa tuli sa puso, no? Madaling lumabas sa ligan, pero mamaya makikita natin. Dahil binabasa, nakikita. Pero kung ang tao na unawa, tao nagpapaliwanag, lilihis. Ngayon, paano makapagturo ang Diyos? Paano makapagturo ang Diyos ngayon? Hindi natin nakikita. Anong sabi na ating Panginoon Yesu Kristo? Mga kapatid, napakadali kong sabihin ng mga tao walang imposible sa Diyos. Lahat naman tao sinasabi yan. Madaling sabihin. Pero paano patotohanan ng Diyos na talagang walang imposible sa Diyos, na ang Diyos ang siyang pwede magpaliwanag sa kanyang salita? Anong sabi ng ating Panginoon sa John 16:13? Narito po ang Juan 16:13. Gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ayan po. Anong sabi ng ating Panginoong Yesu Kristo? Ang banal na Espiritu ang siyang magpapahayag sa inyo. Ang hilig pang sabihin, tanong ng taong pilosopo, no? Marinig mo ba ang tinig ng banal na Espiritu? Kamang mga. No? That's foolishness. Anong sabi ng Diyos kung paano makapagpahayag ang banal na Espiritu? 1 Corinthians 2:13. Narito po ang 1 Corinto 2:13. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuro ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Sinagot po ba ng Diyos ang tanong natin? Paano pwede magpaliwanag ang banal na Espiritu ngayon? Marinig pa natin ang tinig ng banal na Espiritu? Gaya yung sinasabi ng mga tao, narinig ko ang tinig ng banal na Espiritu sa aking puso. Linabas po rito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? Comparing spiritual things with spiritual. Doon po papasok yung flesh and blood. Di ba kapatid? Yung palang flesh, banal na flesh sa salita ng Diyos, no? Blood, banal na Espiritu. Yun din po ang harina at saka yung anis, no? Holy Spirit and the Word of God. Magkasabay po. Lagi pong magkasabay yun, no? Laging dalawa yan, no? Kung salita ng Diyos, walang banal na Espiritu, yun ang nakukuha ng mga tao. Banal na Espiritu naman, hindi pwede magpahayag kung wala yung salita ng Diyos. Dalawa po, laging dalawa, no? Kaya ito po ating paksa, ang kautusan tungkol sa pagtutuloy. Napakahalaga po, no? Imagine, no? Cutting off the soul. Hiwalay ng ang kaluluwa na hindi tuli. Kaya napakahalaga pala po ang pagtutuli. Ngayon, sabi ng ating Panginoong Yesu Kristo, I did not come to destroy the law, but to fulfill. Sa makatwid, hindi po sinira ng ating Panginoong Yesu Kristo ang kautosang pagtutuli. Hindi. Dahil kung sinira niya, saan ngayon yung kanyang salita hindi sinira? Eh, paano naman yung itinako sa krus yung mga ordinansang laban sa atin? Doon na po papasok yung unawa ng tao sa salita ng tao. Ano yung salita ng tao, kapatid? Mga kapatid? Literal, physical. Ano yung salita ng Diyos? Spiritual. Kaya,
Ang ating Panginoong Jesucristo, anong narinig natin? Narinig ko na ito eh. Ang ating Panginoong Jesucristo, dumating daw dito, pinalitan ang kautusan. Hindi ba niyo narinig yun? Pinalitan na. Pinalitan na ang kautusan. Lumang tipan, ngayon bagong tipan, pinalitan na. Saan po natin makikita yon sa banal na aklat? Yun ay opinion ng tao yan. Opinion ng tao. Ano pong nakasulat dito? Dumating dito ang ating Panginoong Jesucristo para ipaliwanag ang kautusan. Hindi po pareho yan. Pareho ba yung pinalitan at paliwanag? Hindi po pareho yan. Kung pinalitan, sinira. Sinabi niya, hindi sinira. Ipinaliwanag. Tugmang-tugma sa John 16:13. May papaliwanag ng banal na Espiritu ang mga lahat ng sinabi ko sa inyo. Hindi ba mga kapatid, napakaliwanag ano? Kaya, pagpapaliwanag pala ng ating Panginoong Jesucristo ang kautusan noong lumang tipan dahil hindi kaya ng tao unawahin. Sinong pwede magpaliwanag lamang? Ang Diyos lamang. Paano ipapaliwanag ng Diyos? Et cetera, po yun, no? Kaya, kung susundin po natin ang unawa ng tao sa kanyang salita ng tao, wika ng tao, dito po papasok sa Romans 3:20. Narito po ang Roma 3:20, sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Kung susundin po, ayon dito sa Panginoon Diyos, no? Kung susundin ng tao ang salita ng Diyos, ayon sa unawa ng tao, ayon sa wika ng tao, hindi pwede na masunod. Kaya, walang laman na pwede masunod. Ngunit, dahil po ang mga tao, pinipilit ng mga tao, dahil wala po ang Diyos sa kanila, no? Pinipilit ang unawa ng tao. Kung unawa ng salita ng Diyos sa unawa ng tao, susunod ng 2-3 utusan, magmamalaki ng tao, sinunod ko na ito. Kaya sabi po ni Santiago, sa 10, ang hindi pagsunod sa isa, wala na. Kaysa ngayon yung unawa ng tao. Sa yung pinagyayabang ng mga tao na sinusunod ng utusan ng Diyos, wala na. Sa mata ng tao, maganda. Hindi nagnanakaw, hindi nangangalunya, hindi nagsisinungaling, gumagawa ng mabuti sa mata ng tao, yun ang kagandahan sa mata ng tao. Is that all? James Ute yun, ano brother? Hindi pagsunod sa isa, wala na. Kaya wala po ang tao, hindi pwede. Ginawang sa unawa ng tao sa salita ng Diyos, magiging self-righteous lang ang tao. Magiging self-righteous lang ang tao. Ang nakita ng ating Panginoong Jesucristo sa mga eskriba sa Pariseo. Kaya, mga kapatid, hindi po lilipas ang salita ng Diyos. Kung anong nakita ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kapanahunan, ang mga tunay na Kristiyano nakikita. Kung sino yung mga eskriba sa Pariseos, mga Saduseo, the religious, ignorant, religious maman, scribes and Pharisees yung kung self-righteous. Kaya, pumasok na rito ngayon yung 2 Corinthians 3:6. Narito po ang pangalawang Korinto 3:6. Nasa amin naman ay nagpapagiging sapat ng mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ang titik ay pumapatay. Ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Dito po sa ating paksa ng pagtutuloy. Ano po ang titik dito? Literally, physically, tulian mo ang lalaki na sanggol. Hindi ba kapatid? Literally, physically, tulian yan, no? Dahil maliwanag nga, nababasa ng tao dito sa Genesis 17:11. Tutulian yung balat, yung laman ng bata. Maliwanag eh. Nawala to yan. Ano po yung Espiritu naman na nagbibigay po? Yung pala po ang Espiritu na mensahe dito sa kautusan. Yun ang nagbibigay buhay.
Yung titik sa kautusan, hindi pala pwedeng magbigay ng buhay yan. Dahil yung kusabi natin kanina, kung unawain ng tao yan, magmamalaki ang tao. Kung malimbawa, sumunod ng literal ito, tuli na ko, sinunod ko ng kautusan ito. May palatandaan ng Diyos sa akin. Literal physical. Kaya, ang tanong ito, no? Tinulian ba ang mga apostolos? Si Pedro, no? Tinulian ba si Pedro? Baka sabihin ng pilosopo, Hudyo na tinulian yan. Okay, nakaligtas yan, ha? Yung pong nakinig kay Pablo, hindi ba nangaral si Pablo sa Acts 21 yata nagpagkamali, no? Na nakita po ng mga Hudyo, sinisira ni Pablo ang kautusan dahil hindi na pinasusunod ni Pablo yung titik, no? Kaya sa pagkakita nila, sinisira ni Pablo ang kautusan ng Diyos. Yung kay Pablo na hindi na pinatutuloy ng literal physical. Hindi tinulian. Sa makatuwid, kung hindi na tinulian, lapag sa Genesis 17:14, susunod yung 17:14, cut off siya, hiwalay siya. Hindi ba? Yun po ang salita ng tao sa salita ng Diyos. Yun pala ang titik. Hindi tinulian sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, tinulian. Bakit? Ano bang tuli? Ibinigay na po ng Diyos ang kahulugan ng tuli. Noong panglubang tipan, hindi lang ng kapatid, dito po'y katakatay. Kung bakit ang mga tao binabasa ang banal na aklat, ipinaliwanag na ng Diyos noong panglumang tipan ito. Noong lumang tipan, pinaliwanag na ito. Dahil pala, sa Deuteronomy 10:16, ito, Deuteronomy, no? Lumang tipan po ito, aklat ng Deuteronomy. Sinabi na noon ng Diyos kung ano ang tuli. Sige, brother, basahin mo, Deuteronomy 10:16. Narito po ang Deuteronomio 10:16. Tuliin nga ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo. Kapag pala natuli ang puso, hindi na magiging matigas ang ulo. Sa English, brother, maganda eh. Pwede mo basahin sa English? Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiff-necked. Stiff-neck. Stiff-neck. Hindi na matigas ang... ganun. Dito pala po, pinatutuloy ng Diyos yung puso. Bakit sinabi ng Diyos sa Genesis 17:7 yung laman? Yun nga pong sabi ng Diyos mga talinghaga ang sabi ng Diyos. Mga talinghaga. Bakit nagsalita ng talinghaga ang Diyos sa mga tao? Bakit? Pinahirap ng Diyos ang kanyang salita. Doon po sa Marcos 4:12. Parang yung mga taong tagalabas, lalo nang hindi maunawaan na mayroong tengang hindi makakadinig at hindi maunawaan, matang hindi makakita. Bakit? Ano? Dahil hindi po karapat-dapat. Alam ng Diyos na they don't deserve it. Hindi ba kapatid? Yung mga deserving lang. Kaya, ang pagputuli pala, kung tutuusin, yung mga pinili ng Diyos sa bagong tipan, sa mata po ng tao, hindi na tinuloy physically, literally. Sa wika ng tao. Wika ng tao, hindi na tinulihan. Kaya naman kapatid, kayong sa sekta,
Tinutuloy ba mga anak ninyo? Hindi na. Hindi, para sa sex naman yun. Iba naman yun, ha? For sexual purpose yun, no? Yung para sa spiritual. Wala na. Wala na. Pinalitan na ng Diyos, yan, Parang sorry. hindi na kautusan eh. Oo. Parang hindi na kautusan dahil pinatutuloy ang mga bata sa ano na yan eh, parang sa social na yan, hindi na sa siyempre. Oh, physiological o something like that, no? Pero sa tungkol sa Diyos, ang sabi nila, wala na yan. Tapos na yan, lumang tipan lang yan. Dito sa bagong tipan, iba na. Yan ang meron din natin, di ba? Ang nakita po natin, hindi pala nagbabago sa salita ng Diyos. Ipinapaliwanag lamang ng Diyos. Kaya kahit na noong lumang tipan, gayon mo nakikita literally, physically, laman ng tutuliin, ang kahulugan dito po sa Deuteronomy 10:16, spiritual na pagtutuli. Di ba kapatid? At dito rin po sa Deuteronomy 30 verse 6, Narito po ang Deuteronomio 30 says, at tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng inyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa upang ikaw ay mabuhay. gaano po kahalaga ang pagtutuli? Nakita, napakaganda ito, no? Gaano po kahalaga ang pagtutuli sa Diyos? Sinabi po rito, para pala pwedeng ibigin ng Diyos ng buong kaluluwa, ng buong puso. Ang ibig sabihin, kung hindi tuli ang tao, kung hindi tuli ang puso ng tao, hindi pala pwedeng ibigin ng Diyos. Kaya nga pala, isang palatandaan ng Diyos sa kanyang pili, kaya kung hindi tuli, hiwalay siya. Katulad din pala ng recognition of God ito. Hindi ba kapatid? Dahil, ito nagtatugmay. Bakit pinatutuli ng Diyos ang sanggol na walong araw at hindi yung isang taon na, 2 taon, 7 taon, 10 taon? Matthew 18:3. Yung pala po, hanggat hindi makonverte sa malit na bata, hindi pwedeng pumasok sa kaharian Diyos na ito. Nakita po ba natin yun? Kaya palang pagtutuli sa sanggol. Dahil ang gusto ng Diyos, maging sanggol tayo. Hindi ba kapatid? Iba lang ang pagkakasabi ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, maging sanggol tayo. At doon, pwedeng tulian ang puso. At sino magtutuli? Tao? Ang Diyos pala ang magtutuli. Kaya sabi ng Diyos doon, tulian ang sabi. Ay, kamamang sa tao talaga, no? Makikita ko mamaya, makikita rin natin. Dahil mayroong pagsubok na ibinibigyan ng Diyos, eh. Masusubukan ng tao kung lumalabas lang sa bibig, tuloy ng puso, eh. Brother, yung sinabi mo, hindi na tinutuloy ang physically, literally. Pero puso na, sabi mo, hindi ba? You are a oneness Pentecostal. Tingnan natin. Na, dahil mayroong pagsubok na ibinibigay ng Diyos, eh. Okay. Nakita nga po na tinutuloyan ang puso. No? At bakit? Ayon sa Diyos, para hindi na matigas ang ulo, so that they will no longer be stiff-necked. Ang sabi doon, no? Mas matalim yun, eh. Matalim yung stiff-neck. Ngayon, ito pong mga taong sinasabing, okay, wala nang tuli literal physical. Dahil ang ibig sabihin ng tuli sa puso. Labas sa bibig ng kapatid, ha? Ito po, pagsubok ito. Kung talagang tuli sa puso, ayon sa Diyos, hindi na stiff-neck. Okay? Hindi na matigas ang ulo. Kapag nilabag mo ang salita ng Diyos, stiff-neck ka. Okay? Matigas ang ulo mo kapag nilabag mo. Isa lang naman. Bigyan lang tayo ng isa, eh, makikita na hypocrisy lang, eh. Mateo 23:8-9. Anong sabi ng Diyos? Anong sabi natin Panginoong Yesu Cristo? Huwag kayong patawag ng Ama dito sa lupa.
Kaya huwag ninyong tawagan sino man tao ama dito sa lupa. Dahil isa lang yung ama ng Diyos na nasa langit. Huwag ninyong tawaging rabbi, o master, o leader, o teacher, pinuno, namumuno. Di ba kapatid? Dahil ang Kristo lamang ang rabbi. Ang Kristo lamang ang master. Ang Kristo lamang ang shepherd. Where now is declared that circumcision is of the heart. When circumcision of the heart is to avoid stiff-neck. Di ba? Bakit nananatiling matigas ang ulo? Nilalabi ito. So, that's hypocrisy. Labas lang sa bibig, kapatid. Yun ang mga taong pinipilit, no? Na kunin ng karunungan sa seminaryo, sa Bible School. Anong sabi ni Santiago sa James 1:5-8? Kung gusto mong karunungan, hingin mo sa Diyos. Huwag kang magdadalawang isip. Dahil ang Diyos ibibigay sa iyo ng liberally. Dahil kung magdadalo ka ng isip, para kang alon ng dagat. Paspas dito, paspas doon. Tama ba yun? Tagalog yun? Ang taong yan, hindi inaasa makukuha ang kanyang hininga. Siya ngayon ang lambot ng puso. Siya ngayon ang tuli sa puso. Sinasabi lang, sabi lang. Hindi ba kapatid? Yun pong pagsubok. Napakadaling sabihin, tuli ang aking puso. Susubukin tayo ng Diyos sa kanyang salita. Dahil ang tuli sa puso, malambot, sumusunod. Hindi binabaluktot ang salita ng Diyos para sundin ang gusto ng tao. Purihin ng tao, itaas ng tao. Hindi ba? Gusto ng tao, pinupuri, tinataas. Hindi mo tinatawag na shepherd ang tao. Mismo sarili niya. Shepherd, pastor, guro, teacher, rabbi. Hindi sinabi yung rabbi. Maliwanag eh. But rabbi means master. Hindi ba? Stiff-neck. They profess to be circumcised in the heart. But where's the evidence? Where's the proof? Wala. Hypocrisy. Kaya kung ano pong nakita natin Panginoong Jesucristo, the real Christians are seeing the very same thing that Christ saw during his time. Kaya, nang nakita po ni Pablo ito, no? Dahil nakilala kung sino ang kanyang Diyos dito sa Acts 21:21, Narito po ang mga gawa, 21:21. At napalitaan nila tungkol sa inyo na itinuturo mo sa lahat ng mga Hudyo na nga sa mga Hentil na magsiwalay kay Moses na sinasabi mo sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak ni mga agsilakan ng ayon sa mga kaugalian. Kaliwanag ano po? Nangaral po si Pablo, huwag na ninyong tuliin ang inyong mga anak. Huwag na. Ha? Ito pong mga pariseo, itong mga eskriba, ang kanilang naalalaman, yung wika ng tao, literal physical, sinisira ni Pablo ang kautusan. Pero si Pablo lang sumusunod. Di ba kapatid? Paano po sinunod ni Pablo ang kautusan? Paano? Tanong, sagot, ano? Paano pinasunod ni Pablo ang kautusan sa pagtutuli? Ito po tanong eh. Sa mata ng tao, sinira ni Pablo hindi sinunod eh. Sa mata ng Diyos, sinunod ni Pablo. Paano? Colosas 2:11. Narito po ang Colosas 2:11 na sa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuli, hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang lupa sa pagtutuli ni Kristo. Oo. Ito pong paliwanag. Sa mata ng tao, sinira ni Pablo ang kautos sa pagtutuli dahil hindi na pinatutuling literal physical ang mga bata, mga basanggol. Pero dito, pinaliwanag po rito, pinatutuli. Hindi sa pamamagitan ng kamay, kundi ang ating Panginoong Jesucristo pala siyang nagtutuli. Ano po, napakaliwanag ano? Kaya siguro po nakita natin ang mga aral na taliwas. Lumalabas sa bibig, tuli sa puso. Pero lantad, hindi pala yan, no? Yung po ay pagpapanggap yan. Mga counterfeit
ang mga kampo ni Satanas, no? Alagad ni Satanas, apostol na lumalabas na apostol ng katwiran, pero yun po, yung lumalabas niya yun. Gaano kahalaga ang pagtutuli? Balik po tayo sa lumatipan ngayon, no? Nang ang Diyos piliin po si Moises para makakuha ng Diyos ang mga Israelita sa Egypto. Dahil po alam natin ang mga Israelita ay nasa Egypto bilang mga kalipin, ano? Ngayon, sinugo po ng Diyos si Moises. Kinausap ng Diyos si Moises in the burning bush, brother. No? Pagkatapos na mag-usap ang Diyos at si Moises, ang sabi ng Diyos kay Moises, sige, hayop ka na. Punta ka na sa Egypto. Papunta na po si Moises sa Egypto, no? Dala-dala yung kanyang tungkol. Basahin natin, brother, yung Exodo 4:20. Narito po ang Exodo 4:20. At ipinagsama ni Moises ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, at kanyang ipinagsasakay sa isang asno, at siya'y bumalik sa lupain ng Egypto. At tinanan ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. Isang hatid, papunta na po si Moises ngayon, nagkasundo na sila ng Diyos. Mga kapatid, napakalagboy ka, no? Nagkasundo na sila, no? Tinanggap na ni Moises ang utos ng Diyos na siya ang pupunta sa Egypto para makuha nga yung mga anak ng Diyos doon. Ito pong pangyayari ito, kamangha-mangha, no? Kung bakit ang Diyos gusto ngayon patayin mismo si Moises. Narinig kaya ng mga tao yan. Pagkatapos na sinugo ng Diyos si Moises, papunta na si Moises sa Egypto, sa kanyang paglakad, ngayon ang Diyos gusto nang patayin si Moises. Basahin mo, brother, ang Exodo 4:24. Narito po ang Exodo 4:24. At nangyari sa daong pinagnuluyan sa sinalubong ng Panginoon siya, at pinagsikapang patayin siya. Si Moises, ha? Si Moises. English, okay. Pwede, baka may iwan niya. Sa English, brother. And it come to pass by the way in the inn that the Lord met him and sought to kill him. Okay. Gustong patayin ng Diyos si Moises. Bakit kaya? Hindi ba sinugo niya? Pinili niya at ngayon gustong patayin ng Diyos si Moises? Sino makakasagot nito kung hindi paliwanag ng Diyos ng kapatid, ano? Pero ang Diyos po, ipapaliwanag lahat naman ito eh. Yun ang pinakita ng Diyos sa atin eh. Wala pang tanong na hindi sinasagot ng Diyos, ano? Ito pong binabandera namin. Ito ang pinapayag namin sa buong mundo. Buong mundo na, no? Dahil through the internet, no? Through the internet po, buong mundo, no? Na wala pa po kaming tanong sa Diyos na hindi sinasagot, no? Hindi sinagot. Panginoon, bakit po ninyo gustong patayin si Moises gayon mang pinili ninyo siya? Ngayon sinugo ninyo siya, papunta na siya sa Egypto. Bakit? Tama. Ang sagot po ng Diyos makukuha dito sa Exodo 4:25 hanggang 26. Narito po ang Exodo 4:25 hanggang 26. Nang magkagayoy sinungab ni Sephora ang isang batong matalim, at pinutol ang balat ng masama ng kanyang anak, at inihagi sa kanyang paanan at kanyang sinabi, tunay na ikaw sa akin na isang asawang mabagsik. Sa gayoy kanyang binitiwan siya. Nang magkagayoy kanyang sinabi, isang asawa kang mabagsik dahil sa pagtutuli. Okay po, no? Sino ba si Moises? Isa pong Israelita. Nag-asawa si Moises kay Sipora. Sipora, no, brother? Sipora. Sino ba si Sipora? Si Sipora po ay anak ng isang saserdote ng Midianite pala. Hindi po Israelita si Sipora. Sa makatuwid, si Sipora hindi Hudyo, kaya walang nalalaman si Sipora tungkol dito sa pagtutuli. Kaya alam po natin tungkol sa literal, brother, no? Kaya hindi po mawawala ang literal eh. Kaya hindi naman natin sinasabing walang literal eh. Dahil yun ang basis. But the Holy Spirit will give us the meaning.
Yun, kaya dalawa po eh. Literal, the basis of the spiritual meaning is the literal, no? Kaya ito palang Sipora na hindi Israelita, ang gusto ni Moises, tuloyin ang kanyang anak. Dalawa ito, di ba? Sunset. Sunset ito eh. Pero pagkatapos, isa lang kanyang tinuli. So, lumalabas dito, tinulian ni Moises ang isang anak na lalaki. Nakita ni Sipora na awa. Di ba pa rin? Naawa si Sipora. Sa ikalawang anak, humadlang na si Sipora. Hindi na pinatuli. So, hindi na tinulian ni Moises ang kanyang anak na lalaki. Napuot ang Diyos kay Moises kung bakit nagpasupil si Moises sa kanyang asawang Midianita na hindi Israelita. Nilabag ni Moises ang kautusan ng Diyos na hindi tunulian ang kanyang anak. Kaya, yung pala, malaking kasalanan pala yun na hindi ipatuli ang kanyang anak, no? Hindi ipatuli o hindi tuloy ang kanyang anak. Kaya ang nangyari, nang papatay na po ng Diyos si Moises, alam na ni Sipora na siya ang may sala. Kaya si Sipora na ngayon ang nagtuli sa kanyang anak. Kaya inihagis yung balat yung laman ng anak na may dugo sa paa ni Moises. Ikaw ay asawang mabagsik dahil po masakit yung tutuli ng anak, no? Literal physical yan, ha? Ayun, etc. rin binasaan kapatid. Kaya maliwanag pala doon, saan po ngayon sinasabing parang baliwala yung pagtutulungan? Parang walang pera. Napakalaga po ito. Sa wika ng Diyos. Wika ng Diyos, kapatid. Ano? Dahil kung aalungkatin ito, lalabas ito sa wika ng Diyos ito. Pero nakikita natin literal physicality. Kaya, dahil pinaliwanag po ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo kung anong pagtutuli at saka sa aklat ng Deuteronomio, dahil yung palang pagtutuli ay pagtutuli sa puso. Kaya ang sino man tao na hadlang, ito, hadlangan, na ang isang tao tulian ng Diyos sa puso, papatin siya ng Diyos. Yan, di ba? At sino man pili ng Diyos na ayaw magpatuli, hiwalay siya. Hindi siya karapat-dapat. Dahil pala, yon ay palatandaan ng Diyos. Anong palatandaan ng Diyos? Matthew 18:3, brother. Matthew 18:3, yung pala ang bata. Hindi ba kapatid? Kaya sanggol na walong araw lang eh. Napakahalaga po ito. Hindi ba kapatid? Ngayon, ang kita po ng mga tao, ang tinutulian lamang yung lalaki. Eh dahil sila lang ang may kasangkapan na dapat tuliin, hindi ba kapatid? Eh sa yung babae. Sa mga kapatid, kung literal to kapatid, ikaw na kapatid na babae. Wala ka sa Diyos. Hindi ka tuli eh. Physical, hindi ka pwedeng tuliin. Literal physical eh. Pwede wala ka sa Diyos. Pwede physical na lalaki lamang ang pinili ng Diyos. Walang babae sa langit. Okay ba yun? Kung literal yan, walang babae. Dahil lalaki lang tinutuloy. Pero nakikita natin sa Diyos pala yan, ano? Panginoon, kung literal pong salta ng Diyos, sa mga tuwid, mga lalaki lang ang dapat tuliin, di mga lalaki lang ang pinili ninyo. Yung mga babaeng physical. Anong sagot ng Diyos? Sasagot po ang Diyos dito sa Galatia 3:28. Narito po ang Galatia 3:28. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man. Ayan, sagot na po ng Diyos. Sinagot na ba ng Diyos? Oo. Walang babae, walang lalaki. Sa mga katuwid, hindi po literal physical na pagtutuli dahil ang babae walang dapat tulian sa kanya, literally physically. Ano na dapat tulian? Ang puso. Puso pala. Pero brother, yung sinabi mo, wala na yung tuling literal physical, puso ang tutuliin.
malalantad naman kung nagpapanggap lang. Ayaw sumunod na papatawag ng pastor. Dahil stiff neck nananatiling stiff neck matigas ang ulo wala. Kaya hypocrisy. Kaya, ano pong nakikita natin? Napakahalaga pala po itong pagtutuli. Hindi po yung pagtutuling naunawahan ng tao sa wika ng tao. Kundi pagtutuli, kautusan ng Diyos ayon sa salita ng Diyos. Dahil ang pagtutuli pala, hindi pwedeng tulian ang anak ng Diyos kung hindi siya 8 araw. Literal physical, hindi na naman. Kailangan pala sanggol. Tama-tama yung sabi ng ating Panginoon sa Matthew 18:3, hanggat hindi kayo makonverte ng maliit na bata, magpakailanman hindi kayo pwedeng pumasok sa karing Diyos sa langit. Kaya pala, maliit na bata, sanggol. At nagkatugma nga sa dito sa 2 Timothy 3:15, sa mga sanggol, no? 2 Timothy 3:15, sigaw kung sino mauna po, no? Kanino malalaman ang doktrina o katotohanan? Mga kapatid, kung tatanungin po natin ng mga tao, kanino natin malalaman ang karunungan tungkol sa Diyos? Sister, kung tatanungin ng mga tao, kanino malalaman ang karunungan tungkol sa Diyos? Sa mga pastor at saka sa mga pare. po, no? Tao pong sasagot yan, ha? Ay, tao ang sumagot yan. Ulitin po natin tanong, no? Saan natin malalaman ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos? Saan po yan? Anong sagot ng tao? Sa mga tagapagturo, pastor, evangelista, pare. Reno. Tanungin po natin ang Diyos. Panginoon, kanino po namin malalaman ang karunungan tungkol sa katotohanan? Sa inyong salita. Narito po ang 2 Timothy 3:15. At mula sa pagkasanggol ay inyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa inyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ulitin po natin sa English, no? Narito po ang 2 Timothy 15. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. Hindi po pareho, ha? Pagkasalin, ewan ko kung napansin ko. Dito, malalaman ninyo sa mga bata, eh. Sa Tagalog yata, hindi ganyan, eh. Hindi po, no? Binalukot na po sa Tagalog yan, ha? Dito sa King James Version, malalaman ninyo ang karunungan tungkol sa Diyos sa mga from a child. Galing sa bata. Manggagaling pala sa bata ang karunungan tungkol sa Diyos. Ano kapatid? O sino yung bata? Sa wika po ng tao, literal physical. Hindi pa nagsasalita ang sanggol. Kapatid, yung 8 taon, ay 8 araw, hindi po pwede magsalita yan, eh. Kahit na 1 taon, hindi pwede magsalita yan. Yung pong wika ng tao. Sa hindi nalalaman ng tao, ang wika ng tao, yun po ang wika ng diablo. Sa hindi nalalaman yun ang sinusunod ng mga tao. Pero pala, si Pedro, si Juan, si Pablo, nalaman ang katotohanan sa salita ng Diyos ng mga taong nakinig sa kanila dahil sila pala po ay mga sanggol. Yan sinasabi natin sanggol. Hindi ba kapatid? Kaya sabi natin pa yun sa John 13:33, my little children, ang sabi sa kanyang mga lagay. Mga maliit na bata. Kapatid, nakukuha bago si brother, no? Okay ba? Nakukuha mo lahat ng lahat. Yun po ang kahalagahan ng pagtutuloy. Pero kung sasabihin mo sa mga taong nagbabasa ng Biblia, para bagang binabaliwala. Pero kinikita ng Diyos, napakahalaga pala. Talaga nga palang mahiwalay ang sino man na tao na hindi tuli. Dahil hindi siya karapat-dapat. Dahil yun ay palatandaan ng Diyos. Dahil kung hindi tuli ang isang tao,
ayon sa wika ng Diyos, magpakailanman hindi pwedeng mahalin ng Diyos. Dahil pala kung hindi tuli ang isang tao, paano man niya malalaman ang salita ng Diyos, hindi man maunawahan? Kaya, ayan po ang ibinigay ng Diyos sa atin paliwanag tungkol sa kahalagaan ng pagtutuli. Oras na pala po ito ang kapatid. Purihin po at pasalamatan natin ang ating Panginoon sa mensaheng Kanya pong binigay ngayon, na kung ating pong pasinin pala ating mga kapatid na nagkikinig ngayon, ay noon pa pala sa kapanahonan ng unang tipan o yung Old Testament ay nandun na. Pero patuloy pa rin pala na talinghaga ang pagtutuli sa puso. Kaya sana po bigyan tayo ng Diyos ng tunay na kababaan upang ilapit natin ang buong puso natin at tayo naman ay Kanyang tutuliin sa Espiritu. Tayo po'y magpasalamat. Marami pong salamat aming Panginoon sa pagmamahal na inyong pong binibigay sa bawat isa. Na aming Panginoon sa iba't ibang inyong salita ay amin pong narinig kung paano po ang inyong mensahe sa pagtutuli at kung paano po aming Panginoon Diyos na napakalaga noong unang panahon ang pagtutuli ng espiritual. Ganyan mo rin pong ipinakikita ngayon sa aming inyong mga anak na kung hindi kami matutuling tunay sa puso, spiritually, kami po ay mahihiwalay sa inyong kawan. Kaya tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, lalong-lalo na po ang ngayon lang nakinig, na sana nakita niya ang spiritual na kaulugan ng pagtutuloy. Tayo po sa buhay ng Panginoon ay ating makikita. Hanggang sa susunod ng Sabado, alas 11 hanggang alas 12, ang kapayapaan ng Panginoon ay sa atin na. Amen.